Pero aminin natin, minsan ang babae hindi mo talaga mabasa. May mga pagkakataon na parang ang dali nilang kausap, pero bigla na lang silang nagbabago ng mood. At kung hindi mo sila mabasa, minsan gagamit sila ng manipulative tactics para makuha yung gusto nila. Hindi ito para manira ng babae kundi para mas maintindihan mo kung paano gumagana ang dynamics ng relationships. Kasi kapag aware ka, mas hindi ka madaling mahulog sa laro. Kaya ito, pag-uusapan natin ang 5 manipulative tactics na madalas gamitin ng babae kapag hindi ka nila mabasa. Silent treatment o cold shoulder. Isa sa pinaka-classic na tactics ay yung tinatawag nating silent treatment. Yung tipong bigla na lang hindi nagre-reply, hindi nagsasalita o kung nandyan man, ramdam mo yung lamig ng aura niya. Parang may invisible wall. Ang purpose nito? Simple lang. Gusto niyang makuha ang atensyon mo. Kapag hindi ka mabasa, gagamit siya ng pananahimik para pilitin kang mag-isip at maghabol. Ngayon, bakit effective ito? Kasi karamihan sa lalaki, hindi kayang tiisin ang katahimikan. Sanay tayong diretsuhan, ayaw natin ng sabit, kaya pag nararamdaman natin na may mali, automatic aayusin natin. Ang babae kabaligtaran kayang tiisin ang ilang araw na hindi ka kinakausap, basta makita niya na ikaw yung unang bibigay. Pero paano mo haharapin ito? Una, huwag ka agad magpanik. Kung tatahimik siya, hayaan mo muna. Tandaan mo ang respeto ay 2 bagay. Binibigay at tinatanggap. Kung tatahimik siya at ang goal ay pilitin kang maghabol, huwag mong ibigay agad yung power. Antayin mo rin na siya ang mag-initiate ng pag-uusap. Hindi ito ibig sabihin na magmalupit ka, pero dapat ipakita mo rin na kaya mong panindigan ng sarili mong espasyo. Pangalawa, kapag bumalik siya sa normal na mood, doon ka makipag-usap ng maayos. Sabihin mo calmly, Gamaya, kung may problema, mas okay kung sabihin mo, kaysa tatahimik tayo pareho. Sa ganitong paraan, hindi mo siya inaaway, pero pinapakita mong hindi uubra ang laro niya. Pangalawa, guilt tripping. Isa pang malupit na manipulative tactic na ginagamit ng babae kapag hindi ka nila mabasa ay yung tinatawag na guilt tripping. Ano ibig sabihin nito? Simple, gagawin ka nilang guilty para makuha nila yung gusto nila. Pwedeng sa pamamagitan ng salita, kilos, o mga pahudyat na tipong parang ikaw lagi ang may mali kahit hindi naman. Halimbawa, hindi ka nakapag-reply kasi busy ka sa trabaho. Pag nag-chat ka ulit ang sagot niya, ayos lang, sanay na rin naman akong hindi ako priority sa'yo. Boom, automatic parang tinamaan ka kahit wala ka talagang ginawang masama. Nagiging guilty ka bigla. O kaya kapag hindi mo siya sinamahan sa lakad niya, bigla niyang sasabihin, kung mahal mo talaga ako, nandun ka. Kita mo yung technique. Ginagamit niya yung emosyon mo laban sa'yo. Ngayon, bakit ito effective? Kasi karamihan sa lalaki, ayaw natin na may nasasaktan dahil sa atin. Natural sa atin yung pagiging provider at protector. Kaya kapag pinaramdam sa atin na tayo yung dahilan ng sakit o lungkot nila, instinct natin na bumawi agad. Kaya ang guilt tripping, mabilis makapasok sa sistema ng lalaki na hindi sanay sa emotional manipulation. Pero paano mo malalaman kung guilt tripping na ba o legit concern lang? Kapag paulit-ulit niyang binabalik yung issue, kahit na nasolusyonan na. Kapag pinupush niya yung narrative na ikaw ang mali, ako ang biktima sa kahit anong sitwasyon. Kapag ginagamit niya yung emosyonal na sakit bilang puhunan para makuha yung gusto niya. Ngayon, paano mo haharapin ito? Una, kilalanin mo kung valid ba talaga yung punto niya. Kasi baka naman may lapses ka rin. Pero kung napapansin mong habit na niya ito, kailangan mong mag-draw ng boundary. Pwede mong sabihin in a calm but firm tone. Alam ko na gusto mong ma-feel na priority ka. At valid yon. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng hindi ko magawa mali na agad ako. Pangalawa, huwag kang matakot na tumayo sa posisyon mo. Kung lagi kang nagpapagilty, ikaw ang matatalo sa huli. Tandaan mo, ang relasyon ay hindi dapat laging one-sided na ikaw lang ang nag-a-adjust. Kapag nakasanayan niya na effective ang guilt-tripping sa'yo, uulit at uulit yan hanggang ikaw mismo ang mapagod. At tandaan mo bro, hindi ka masamang tao. Kung inuuna mo rin ang sarili mong boundaries, guilt-tripping thrives sa mga taong madaling magbigay kahit hindi naman sila ang may mali. Kaya ang antidote dito ay clarity, malinaw na komunikasyon at malinaw na limitasyon. Pangatlo, playing the victim. Isa pa sa pinakamadalas na
manipulative tactic ng babae kapag hindi ka nila mabasa ay yung tinatawag nating playing the victim. Paano ito gumagana? Kapag hindi niya makuha yung gusto niya o kapag hindi niya ma-figure out kung ano talaga ang iniisip mo, gagawin niyang parang siya yung laging talunan sa sitwasyon. Parang biglang siya yung api, siya yung kawawa, siya yung laging dehado. Kahit na minsan wala naman. Talagang nangyaring mali laban sa kanya. Halimbawa, may desisyon ka na hindi niya gusto. Imbes na i-discuss niya ito ng diretsyo, bigla niyang sasabihin na sige, sanay naman akong hindi pinapakinggan. Wala namang nakikinig sa akin eh. Kita mo, hindi niya directly sinabi yung issue, pero pinaramdam niya na siya yung underdog. Ang resulta, ikaw ngayon yung mag-a-adjust kasi ayaw mong isipin na pinapabayaan mo siya. Bakit ito effective? Kasi tayong mga lalaki, natural tayong may protective instinct. Kapag nakikita natin na may nasasaktan o may nahihirapan, automatic gusto natin tumulong o ayusin ang sitwasyon. Kaya kapag ang babae ay nag-play victim, napipilitan tayong isakripisyo yung point natin para lang hindi siya magmukhang kawawa. Pero ito ang tricky part. Hindi lahat ng babae na nagkukwento ng sakit nila ay nagpe-play victim. Minsan totoo silang vulnerable at kailangan lang ng validation. Ang kaibahan ng manipulation ay kapag paulit-ulit at ginagawang weapon yung pagiging victim para makuha ang control. Signs na nagpe-play victim na siya. 1. Lagi niyang pinararamdam na siya ang laging malitrite kahit maliit lang ang issue. Tas, kapag may conflict, laging lumalabas na parang ikaw ang kontrabida at siya ang api. 3. Imbes na mag-suggest ng solusyon, mas inuuna niyang iparamdam na kawawa siya. Ngayon, paano mo ito haharapin? Una, kailangan mong manatiling kalmado. Huwag kang padadala sa drama agad. Kung bawi ka ng bawi, mas lalo niyang gagamitin yon bilang advantage. Pangalawa, ibalik mo yung usapan sa facts. Halimbawa, pwede mong sabihin, hindi kita binabaliwala. Ang pinag-uusapan natin ay itong specific na sitwasyon, hindi yung buong pagkatao mo. Sa ganitong paraan, pinapakita mong naiintindihan mo siya, pero hindi mo hinahayaan na yung victim card ang mag-drive ng usapan. At panghuli, huwag kang matakot na ipaalam sa kanya na hindi healthy ang ganitong paraan ng komunikasyon kasi kung palaging victim role ang ginagamit, wala talagang progress sa relationship. Ang tunay na relasyon, partnership, hindi yan dapat parang teleserye na may kontrabida at api. Pang-apat, testing your jealousy. Isa sa pinaka-subtle pero malakas na manipulative tactic ng babae kapag hindi ka nila mabasa ay yung pagtitest ng selos mo. Paano ito nangyayari? Simple. Kapag hindi nila ma-decipher kung gaano ka ka-invested sa kanila, susubukan nilang i-trigger yung selos mo para makita ang reaksyon mo. Halimbawa, bigla siyang magkukwento tungkol sa office mate na laging tumutulong sa kanya. O kaya naman ibabanggit niya yung ex niya in a casual way. Minsan pa nga pagpo-post sa social media ng medyo flirty caption para makita kung magko-comment ka o magre-react. Ang goal nito, gusto niyang makita kung affected ka ba. Kapag nagselos ka, ibig sabihin invested ka. Kapag hindi ka nag-react, mararamdaman niya na hindi niya mabasa kung ano talaga yung value niya sa'yo. Kaya ginagamit niya ito as a test para sukatin yung level ng emotional na involvement mo. Bakit ito effective? Kasi bro, jealousy is one of the strongest emotions sa relationship. Kapag triggered ka, mahirap itago. Kahit gusto mong mag-poker face, may mga kilos at salita na lalabas na hindi mo kontrolado. At doon niya makikita kung gaano kalalim ang hawak niya sa'yo. Signs na tinatest niya ang selos mo. 1. Biglang banggit ng ibang lalaki na wala namang koneksyon sa usapan. 2. May pauy ang bait niya sa akin kahit alam niyang makaka-trigger sa'yo. 3. Social media plays like selfies with vague captions na madaling pag-isipan. 4. Kapag tiningnan niya agad reaction mo pagkatapos niyang sabihin yung kwento, ngayon paano mo haharapin ito? Una, huwag kang maging reactive. Kapag nakita niyang madaling pindutin ang selos button mo, lalo niya itong gagamitin. Tandaan ang selos ay normal, pero ang pagiging overreactive ay nagiging weakness. Kaya kung maramdaman mo man, huwag mong ipakita na nawawala ka sa composure. Pangalawa, pwede mong baliktarin ang sitwasyon. Kapag nagbanggit siya ng ibang lalaki, imbes na mag-init ulo, sagutin mo ng kalmado, mabuti yan. At least may nakakatulong sa'yo.
Pero syempre, iba pa rin kapag ako, kita mo. Hindi ka defensive, pero subtly ipinaalala mo na ikaw pa rin ang may espesyal na posisyon at panghuli, ipakita mo through consistency na hindi ka kailangan i-test para patunayan ang feelings mo. Kapag ramdam niyang stable ka at hindi madaling ma-manipulate, mawawalan ng bisa ang jealousy games kasi ang tunay na relasyon hindi sinusukat sa kung gaano kalakas ang selos, kundi sa kung gaano kalalim ang tiwala. Panglima, over-complimenting or flattery as a tool. Medyo kakaiba itong tactic na to kasi sa unang tingin, parang positive siya. Pero kapag hindi ka mabasa ng babae, minsan gagamit siya ng sobrang papuri o flattery para makuha yung reaction mo. Paano gumagana ito? Halimbawa, bigla ka na lang niyang pupurihin ng sobra. Grabe, ang galing mo talaga. Wala na sigurong mas tatapat sa'yo. O kaya naman, ikaw na siguro yung pinakamatino sa lahat ng lalaki. Sa una, syempre nakakaboost ng ego. Pero ang totoo may hidden agenda yan. Bakit niya ginagawa? Una, gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon mo. Kapag naging defensive ka at sinabi mong, di naman, normal lang ako, ibig sabihin gusto mong magmukhang humble. Kapag naman lumaki ang ulo mo at nag-agree ka sa papuri niya, may idea siya kung saan ka madaling hawakan sa ego. Pangalawa, ginagamit ito para ilagay ka sa posisyon na parang may utang na loob ka. Kapag sobrang binuhusan ka ng compliments, minsan mararamdaman mo na kailangan mo rin siyang suklian o pagbigyan sa hinihingi niya. Bakit effective ito? Kasi karamihan sa atin lalaki, gutom sa appreciation. Madalas hindi tayo openly napupuri, kaya kapag may babaeng nagbibigay ng solid na papuri, ramdam agad natin. At doon pumapasok yung posibilidad ng manipulation. Signs na ginagamit na ang flattery bilang manipulation. 1. Hindi consistent ang papuri madalas, lang kapag may hinihingi o may gusto siyang makuha. 2. Sobrang exaggerated na parang scripted. 3. Kapag ginagamitan ng comparison, tulad ng ikaw lang talaga ang naiiba sa lahat ng lalaki. 4. May kasunod na favor o demand pagkatapos ng papuri. Ngayon, paano mo haharapin ito? Una, tanggapin mo lang yung compliment. Pero wag kang agad mahulog. Pwede mong sagutin ng simple. Salamat, appreciate ko yan. Hindi mo kailangan mag-explain ng mahaba kasi dun siya kukuha ng clue kung paano ka manipulahin. Pangalawa, obserbahan mo kung consistent ba yung compliments niya kahit wala siyang hinihingi. Kung baka genuine. Pero kung laging may kasunod na agenda, alam mo na. At panghuli, bantayan mo yung ego mo. Ang pinakamadaling mahuli sa ganitong taktika yung taong mahilig magpalakpak sa sarili. Kung grounded ka at aware sa strengths at weaknesses mo, hindi ka basta-basta malalaro ng sobrang papuri. Kaya tandaan bro, flattery isn't always bad. Pero kapag sobra at may halong timing, baka hindi na appreciation yon, kundi strategy para kunin ang reaction at control sa'yo. So ayan bro, napag-usapan natin yung 5 manipulative tactics na madalas gamitin ng babae kapag hindi ka nila mabasa. 1. Silent treatment or cold shoulder. 2. Guilt tripping. 3. Playing the victim. 4. Testing your jealousy. 5. Over-complimenting o flattery as a tool. Ngayon gusto kong klaruhin, hindi lahat ng babae gumagawa nito at hindi ibig sabihin na masama silang lahat. Minsan instinct lang din nila yan kapag nararamdaman nilang hindi ka transparent o hindi nila makuha ang totoong nararamdaman mo. Ang importante dito ay maging aware ka. Kasi kapag hindi ka aware, madali kang maikot ng ganitong mga tactics. Pero kapag marunong kang magbasa ng signals at kaya mong panindigan yung boundaries mo, hindi ka basta-basta mahuhulog sa laro. Tandaan mo bro, ang tunay na relasyon ay hindi dapat nagbabase sa manipulative moves, kundi sa malinaw na komunikasyon at respeto. Kapag hindi ka nila mabasa, mas okay na maging honest at direct kaysa maglaro ng games. At kung napapansin mo na puro manipulation na ang umiiral, baka kailangan mo nang tanungin ang sarili mo kung healthy pa ba yung connection. Kung nagustuhan mo itong usapan natin, huwag mong kalimutan na i-like ang video na to, mag-subscribe sa channel, kung i-hit yung notification bell para updated ka sa mga susunod na content ko tungkol sa stoicism, mindset, at dynamics sa relationships. At kung may personal kang karanasan tungkol sa mga tactics na to, i-share mo sa comments. Malay mo, yung story mo makakatulong din sa ibang viewers na dumadaan sa parehong sitwasyon. Remember bro, stay calm, stay aware at wag mong hayaang kontrolin ka ng laro ng iba. Ay,